Bakit natin dapat binibigay lahat ng papuri at pagpasalamat sa Diyos sa bawat tagumpay natin sa buhay? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Monica de la Cruz and happy wedding anniversary po kay Sister Elma and Kazuo ng Brazil. Hello po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon patungkol po kay Abraham at Melchizedek. So, ngayon po, bago po tayo magsimula sa devotion natin, balik tanaw muna tayo para matahi-tahi natin yung istorya sa Bible. Now, nung nakaraan po, pinag-usapan natin yung istorya ni Abraham. And then, of course, from Adam to Noah to Abraham. At ito po yung salinlahi ng ating Panginoon Jesucristo, tinetrace po natin yan. From Adam to Jesus Christ, ito po ay 4,000 years yung pagitan. At ngayon po, nandito na po tayo kay Abraham. Si Abraham po ay tinawag ng Diyos mula sa lupain ng modern day ngayon ay Iraq, no, sa land of the Chaldeans. Now, punta po muna tayo sa mapa. Mahilig po ako sa mapa, so matutuwa po yung mga mahilig din sa mapa katulad ko, no? So, ito po yun, for point of reference lang, ito po yung Pilipinas, Vietnam, Thailand, China, Mongolia, Russia, India, yan, Oman, Yemen, Saudi Arabia. At lahat po ng naganap sa Biblia, nandito lang po yan sa within this area, mostly dito sa Israel. At of course, may mga sinulat si Apostol Pablo sa Greece, sa related sa Rome. So, ibang storya na po yan sa New Testament po yan. Now, most of biblical events happened around this place. Dito po sa Mesopotamia hanggang Israel. Now, si Abraham po ay tinawag ng Diyos mula dito sa Iraq, modern day Iraq, Mesopotamia, at dito sa land of Ur, papunta po dito sa modern day Israel. Yung mga terminologies ko po ay gagamitin ko yung modern, no? Madalas modern para mas ma-imagine natin. So ito po yung lupang pangako, itong Israel. Dito po sinama niya si Lot, yung kanyang pamangkin. So pinag-aralan natin si Lot kahapon. Now ito po yung nangyari. Si Lot po ay kinidnap, okay? At ililigtas po siya ni Abraham. Now ano yung nangyayari dito sa pag-aaralan natin ngayon sa Genesis chapter 14? Dito po sa Genesis chapter 14, meron pong mga hari na nagdidigmaan. So, sino-sino po sila? Sabi dito, at the time when Amraphel was king of Shinar, Arioch king of Elazar, Kedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goyim. These kings went to war against Bera king of Sodom, Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, Shemeber king of Zeboyim, and the king of Bela. So, ano nangyayari dito sa Genesis chapter 14? Balik po tayo sa mapa natin. Now, isipin nyo po, si Kedorlaomer, ang kaharian niya po, galing dito sa Iran, sa lugar ng Iran. Yung mga kakampi niyang mga hari, 4 silang mga hari, no? Yung iba rito ay sa Iraq, yung iba, sabi ng mga scholars, yung nations, mga confederate nations, probably, galing ng Turkey. So, 4 na hari ito, makikipagdigma ito, itong isipin nyo, Northern Confederate, no? Confederation of Northern Kingdoms. Makikipagdigma sila sa Southern Kingdoms, mga kaharian ng Sodom, Gomorrah, at yung mga binanggit po rito sa Genesis chapter 14. So, si Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, and Shemeber, king of Zeboyim, and the king of Bela, that is Zoar. So dito po sila nakatira sa southern kingdom, sa southern part. So Jordan, southern part ng Israel. So meron silang pag-aawayan. Dati po kasi ang naghahari sa kanila, pinakamakapangyarihang hari sa kanila yung galing ng Iran. Yung Iran po, yan yung Elam. So nakikipagdigma sila dito sa lugar na ito. Dati hawak niyan si Kedorlaomer, isipin niyo, siya yung pinaka-main king, siya yung pinaka-boss dito. Ang problema, itong Southern Kingdoms, itong mga kaharian dito, nagrebelde kay Kedorlaomer at magkakaroon ng digmaan dito. Ang nangyari po sa Genesis chapter 14, nanalo yung 4 na mga hari laban dun sa 5 hari. Tapos, lahat ng mga ari-arian nila kinuha, nadamay po doon si Lot.
Now itong si Lot po kinidnap ng hari ni Kedorlaomer at hinabol ni Abraham. Si Abraham po nakatira siya sa medyo liblib na lugar, tahimik, tapos meron din siyang alay, magkakapatid, si Mamre, Eshcol, Aner. So, kinukuwento ko na lang po sa inyo, no, in Genesis chapter 14 para ma-imagine lang natin. So, hinabol ni Abraham, meron siyang 318 men plus yung mga contribution ng mga allies niya, mga kakampi niya. Hinabol niya yung pamangkin niya para iligtas. Now, para ma-imagine po natin mga kapatid, yung mga kingdoms ng unang panahon, hindi kasing laki ng mga kingdoms ngayon, like Kingdom of Saudi Arabia. Maliliit lang po sila, kasing laki lang sila ng isang probinsya or mga malalaking barangay dito sa Pilipinas. At yung kaharian, yung kastilyo nila, baka isang malaking mansion lang. Ganun lang yung size, no? So, iniligtas ni Abraham yung kanyang pamangkin. Miraculously po yun kasi 318 men lang yung hawak niya. Mga lumaki sa kanyang household. At tinulungan siya meron siyang mga allies din na nag-contribute. So, sabi po dito sa Genesis chapter 14, pagkatapos niya magtagumpay, sinalubong siya ng hari ng Sodom at meron din sa kanyang sumalubong. Ito po, very important. Ang sumalubong po sa kanya ay si Melchizedek, king of Salem. Etong si Melchizedek, binigyan siya ng bread and wine. Tatalakayin po natin yan sa dive deeper na video. Now, eto si Melchizedek, sinalubong niya si Abraham. To si Abraham, nagbigay pugay kay Melchizedek. At alamin natin sino si Melchizedek sa dive deeper natin na video. At sabi po rito ni Melchizedek, "Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand." Then Abraham gave him a tenth of everything. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Abraham's victory belongs to God. Nung nakasalubong niya si Melchizedek, he is the priest of the most high God. Ang sabi sa kanya, "Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand." Abraham, 318 lang yung army mo. Yung kalaban mo by the thousands. Pero nagtagumpay ka. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katagumpayan. So, number 1. Number 2 po, Abraham honors God with his wealth. Si Abraham po, ino-honor niya yung Diyos sa kanyang katagumpayan kasi nabawi niya yung lahat ng ari-arian at meron siyang plunder, nakuha niya yung ari-arian ng kanyang kalaban. Ang ginawa niya po rito, yung 10 bahagi, binigay niya kay Melchizedek. Nagbigay siya ng pagpupugay kay Melchizedek bilang offering niya sa Diyos. So, Abraham honors God with his wealth. Pangatlo po, Abraham is zealous for God's glory. Now, sabi nung mga hari sa kanya, yung ibang hari sa kanya, "Abraham, total natalo mo naman yung mga kalaban natin. Yung mga tauhan ko, isoli mo na lang sa akin yung mga naging bihag kasama ni Lot, no, yung mga naging bihag. At yung plunder mo, yung mga kayamanan na nakuha mo na dating sa amin, sa'yo na lang yun." Alam niyo po kung ano yung sabi ni Abraham dito? Sabi niya doon sa hari ng Sodom. "But Abraham said to the king of Sodom, with raised hand I have sworn an oath to the Lord God Most High, Creator of heaven and earth. I will accept nothing belonging to you, not even a thread or strap of sandal, so that you will never able to say, I made Abraham rich." Sabi niya, hindi ako tatanggap ng kahit ano sa inyo para wala kayong masabi sa akin na pinayaman niyo ko. So napakagandang patotoo ni Abraham na ayaw ni Abraham na yung glory mapupunta doon sa ibang hari. Kung naging mayaman si Abraham, it's because of God. Kaya napakaganda po ng makaturuan natin ngayon. No? Medyo mabilis lang pero nagets natin yung attitude ni Abraham patungkol sa glory of God. Number 1, tinuturo ng ating pinag-aaralan na ngayon na ang tagumpay galing yan sa Diyos. Abraham's victory belongs to God. Number 2, Abraham honors God with his wealth. Dahil lahat ng tagumpay, lahat ng nasamsam niyang kayamanan, galing to sa Diyos kasi si Lord ang nagpatagumpay sa kanya. Now, I'm giving my tenth. Ibibigay ko yung ikapu. I-honor ko si God with my wealth. Yun po yung ginawa ni Abraham. At pangatlo po, Abraham is zealous for God's glory.
Ayaw niyang mapunta yung glory sa ibang tao kung yumaman man siya, umunlad man siya sa buhay. Gusto niyang sabihin, Lord, kayong nagpayaman sa akin, kayo nagpaunlad sa akin, kayo nagbigay ng tagumpay sa akin. All glory belongs to God. And I hope lahat po tayo passionate para sa glory ng Diyos. Wala tayong glory na ibibigay sa sarili, wala tayong glory na ibibigay sa ibang tao. All glory belongs to God. Kaya po yung application natin ngayong araw, number 1, give glory to God alone. Magbigay tayo ng kapurihan sa Diyos lamang. Sa lahat ng tagumpay, lahat ng mga blessings na natatanggap natin, lahat ng mga yung achievement natin sa buhay, mga nakamtan natin, narating natin, lahat ibigay natin yung glory sa Panginoon. Kasi lahat ng tagumpay na meron tayo, ang Diyos ang may kagagawa nun. Siya yung nandun behind the scene at siya yung nagpapatagumpay sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng success, ng productivity. Siya yung nagbibigay ng blessing sa atin. So give glory to God alone. And number 2 po, give glory to God through faithful giving. Mga kapatid, simpleng principle lang sa Biblia. Bago ka makapagbigay pabalik sa Diyos, i-bless ka muna ni Lord. Simpleng principle lang. Hindi ka naman makapagbigay sa Diyos kung hindi ka muna niya binigyan eh. Kaya napakahalaga mga kapatid, na lahat ng meron tayo, i-honor natin si Lord with our wealth. Unang-una, galing lahat yan sa Panginoon. Lahat ng victory natin, lahat ng success natin, lahat ng productivity natin, galing sa Diyos. At kung meron man tayong na kamtan or na obtain na kayamanan dito sa lupa, let's honor the Lord. Kung paano si Abraham nagbigay ng 10 bahagi kay Melchizedek. So, we have to do it faithfully. Hindi ko po sinasabing magbigay tayo ng tithe. Ang tinuturo ko po ay sacrificial giving. Mas malaki pa po sa tithing yon, no? Yung sacrificially, yung may kurot sa puso, yung talagang mahalaga sa iyo, binibigay mo sa Panginoon, hindi yung tira-tira lang natin. So give glory to God through faithful giving. And number 3 po, give glory to God for all His blessings. Magbigay po tayo ng kapurihan sa Diyos para sa lahat ng pagpapala na tinatanggap natin sa Kanya. Basically, yung tinuturo po natin ngayong araw, ito po yung pinaka-devotion natin. Si Abraham, imposible na matalo niya yung alliance ng 4 na hari eh. Magigiting na hari yun eh. Tinalo nung 4 na hari yung 5 kingdoms. Tapos si Abraham, hindi naman hindi naman yung mga warrior eh. Meron lang siyang 318 trained men at meron siyang alliance with Mamre and the siblings. Tapos sinugod niya, hinabol niya para iligtas si Lot, no? Miraculously, sa kamay ng Diyos yun. Pagpapala ng Diyos yun. Kaya lahat ng tagumpay natin mga kapatid, galing yun sa Panginoon. We have to give glory to God alone. We have to be passionate to give glory to God. Hindi tayo nagbibigay ng glory sa kapitbahay o sa boss natin, sa mga taong tumutulong sa atin. Ang glory para lamang sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang gumagamit ng mga tao sa paligid natin para tulungan tayo, para pagtagumpayan tayo. Ang utang natin wala sa mga tao. Ang utang natin nasa Diyos. No? Sa Diyos tayo nagbibigay ng papuri at pagpasalamat all the time. So, give glory to God alone, give glory to God through faithful giving, and give glory to God for all His blessings. Now, para po sa ating discussion, why should you give all glory to God alone for every success, victory, and blessing? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa dive deeper natin mga kapatid, how is Melchizedek related to Jesus? Si Melchizedek po, konting-konti lang yung, ilang verses lang yung nilaan ng Biblia patungkol kay Melchizedek. Pero pagdating sa New Testament, ang daming discussion tungkol kay Melchizedek. Kaya ang tanong, how is he related to Jesus? Pag-usapan po natin yan sa dive deeper right after this video. Tayo po'y manalangin. Lord God, I praise you because every victory in my life belongs to you alone. As you gave Abraham victory, remind me that all success, strength, and provision come from your hand. Teach me to honor you not only with my words, but also with my wealth, offering back to you what already belongs to you. Fill my heart with zeal for your glory, not my own name. Help me give faithfully, gratefully,
and joyfully, knowing you are the source of every blessing. May my life declare that you alone deserve all the glory now and forevermore. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Maylen na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion po natin na ito, bagamat 15 minutes lang, no, jump pack. Ang dami nating mga na-discuss, no, na-cover. And aralin niyo pong mabuti. Basahin niyo po yung Genesis chapter 14. Marami po kayong matututunan doon sa isang chapter na yon. At kung meron po kayo natutunan, pwede niyo pong i-share sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.